Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So alhamdulillah, bilang pagpapatuloy ng ating dars, na ating pag-aaral, yung nakuha nating letra nung nakaraan ay alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Ngayon naman, kukunin natin ang dal, zal, ra, zay. Dal, zal, ra, zay. Okay? Yang apat na yan, halos magkakapatid na letra yan. At yung apat na yan, hindi siya naduduksongan dito sa left side. Yung left side niya, hindi yan naduduksongan. Yan. Katulad siya ng alif, hindi naduduksongan sa left side. Lagi nyo tatandaan na itong letrang to, pati yung alif, tsaka yung waw. Hindi pa natin nakukuha yung waw. Pero, siya na, lahat ng letrang yan, hindi yan naduduksungan dito sa left side. Pero dito sa right side, naduduksungan yan. Kahit anong letra. At wag lang ulit yung ganyang letra. Yung patulad nila. Kasi hindi talaga duduksungan. Halimbawa, dal. Ayan, diba? Hindi duduksong. Yung apat na yan, bali anim, yung alif at waw, hindi dumuduksong dito. Okay? Kasi nga, hindi naduduksongan sa left side. Okay, tuloy natin. Paano isulat ang dal kapag walang kaduksong? Sa left at sa right at sa left. Ganyan. Tignan natin. 1, 2. Yan ang dal. Yan ang dal kapag walang kaduksong dito sa right, wala dito sa left. Sumunod, ganito yung tsura ng dal kapag may kaduksong na siya sa left, ay sa right, wala sa left. Sorry. 1, pag ganun, pataas. Kasi ito yung dumuksong eh. Tapos, yan. Dal. Kahit anong letra dito na dumuksong, huwag lang yung anim na nabanggit natin kanina. Yung alif, dal, zal, ra, zay, waw. Yan. Kahit anong letra dyan. Halimbawa, qaf. Tapos, yung dal. Kita nyo? Qaf at dal. Sa Quran, nasulat yan, qad. Qad kana. Qad. Okay? Tindihan natin. Ang dumuksong ay qaf. Tindihan natin. Pag tinanggal natin yung qaf, same na siya. Ganon rin ang dal. Ang dal, ganyan itsura niya, may tuldok nga lang. Pinagkaiba ng dal at dal, may tuldok sa itaas. Okay? Ang dal, hindi rin, ganito itsura niya kapag walang kaduksong sa unahan at hulihan, sa right at sa left. Ganito naman ang dal kapag may kaduksong sa right, wala sa left. Okay? Sa right, wala sa left. Madali lang, diba? Hindi siya katulad ng ba, ta, sa, jim, ha, kha, na merong apat na klase ng pagkakasulat niya kapag dumuksong. Next naman tayo ay ra. Ang ra, ganito siya isulat. Una may parang naka-slide siyang ganyan. At may buntot. Kita ba natin? Yan ang ra. Ang ra, ganyan ay sulat kapag walang kaduksong sa right at sa left. Same lang siya ng dal, zal. Ganito yung tsura niya. Pag may kaduksong sa right, maliit lang. Hindi katulad ng dal at dal na mataas. Okay? Tapos, may buntot.
Kuha ba natin? Halimbawa, ang dumugso sa unahan niya ay lam. Tapos, ra. Kuha ba natin? Tanggalin natin yung lam. Same na siya. Kuha natin. Simple lang ang connection nitong dal, ra. Next, zay. Ang zay, ganun rin. May maliit na ulo ganyan. Slide. Tapos may buntot. May tuldok na lang sa taas. Ang pinagkaiba ng dal at dal, may tuldok yung dal wala. Yung ra, wala tuldok, yung zay may tuldok. Ganyan yung itsura niya kapag wala kaduksong sa right at sa left. Ganito naman ang itsura niya, katulad ng ra, na may kaduksong sa right, wala sa left. May tuldok lang. Yan ang pinagkaiba ng ra at zay. Ang ra, walang tuldok. Walang tuldok ang ra. Pero ang zay, meron siyang tuldok. Okay? So, inshallah, yan lang muna. At, inshallah, baka bukas, kunin natin ang sin, shin, sad, dod. Inshallah, subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.